Aling bahay ba kamo? Dapat all equal. Tugon sa panahon ng sakuna? Dapat all equal. Sa kabuhayan at ekonomiya? Abay, dapat all equal. Dahil sa Oxfam, bawat isa ay mahalaga. Sa Oxfam, Dapat all equal. alamin kung paano natin maabot ang patas na bukas para sa lahat. Sa usapang tatalakay hindi lamang sa ating kaunlaran, kundi maging ang ating mga karapatan, kasarian, kapayapaan at ang kapaligiran. Tutukan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam. Tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Makinig! Ayan, magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ngayon ay ika-24 ng Mayo at ito ang ika-22 episode ng Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Ang aming programa tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan alas 3 ng hapon. Ako po si Pats Oliva at ito naman ang aking partner. Ayan, ako salamat Pats, no. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga nakikinig ngayon, no, at nanonood. Ako po si April Abelio Bunanadi, no, ang makakasama din po ni Pats para dito po sa ating programang Oxfam Pilipinas Dapat All Equal. Magandang hapon sa iyo, partner April. Ayan, no? So bago ang lahat, para sa mga bago nating tagapakinig, ang Oxfam Pilipinas ay isang non-government organization na nasa 87 mga bansa. Dito sa Pilipinas, nasa mahigit 30 taon na rin tayong tumutulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga kalamidad at mga pinakamahihirap at vulnerableng komunidad. Oo, nako, tama ka dyan, Pats, no. Mabuti na banggit mo, no, kung ano yung mga ginagawa natin sa Oxfam Pilipinas. Kasi yung topic talaga natin ngayong araw ay very much, no, related sa mga ginagawa natin, no. Isa na dyan, no, yung pag-responde, no, sa mga apektado ng kalamidad. Itong mga nakarang araw, naranasan natin, no, yung sobrang init na panahon, ano. Kaya nga, itong ating magiging topic mamaya ay may kinalaman dito, yung tinatawag na nating El Nino. At huwag din nating kakalimutan, no, na bagamat nasa panahon tayo ngayon ng El Nino, ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Kaya mamaya lilinawin po yan ng ating eksperto. At dahil nga dyan, no, bigyan ko na rin ng update ng ating mga kababayan, no, partner, kasi nga meron tayong binabantayang bagyo ngayon, ano? Itong Yes. si Typhoon Mawar, no? Sa ngayon, nasa labas pa po siya ng Philippine Area of Responsibility at na-downgrade na po siya, no, mula sa pagiging super typhoon. Ngayon po ay typhoon na lang, pero hindi po natin na ipinagkakawalang bahala yan dahil maaari po siyang bumalik ulit sa pagiging super typhoon. At maaari nga daw po yan pumasok sa Pilipinas sa darating nga daw po na Biyernes ng gabi or Sabado ng umaga ayon sa Pag-asa. At pag pumasok na po yan ng Pilipinas, tatawagin po yung Bagyong Betty. So inaasahan po na hindi po siya magtatama, no, sa kalupaan, ano, sana nga. At pero hindi po mawawala, no, na itataas pa rin po yung mga storm warning signals, no, yung mga wind signals sa ilang parte po ng Pilipinas, lalo na po dito sa bandang hilagang Luzon. Ayan, partner. Naku, totoo yan, April, no? Kung dati ay kaya nating sabihin kung kailan ang tag-init, no? At kailan ang tag-ulan, ngayon ay tila hindi na. No, so dahil diyan, ang tatalakayin natin ngayong hapon, no, na nasabi mo kanina ay ukol sa El Nino. Sa epekto nito sa mga komunidad, kalusugan at kabuhayan. At kung ano nga ba ang pwede nating gawin, no, para maprotektahan ang ating mga sarili at mas maintindihan kung bakit nga ba ganito kalala ang tagtuyot ngayon. Oo, tama ka dyan, partner. Kaya naman simulan na natin, no, ang ating talakayan para sa araw na ito at makakasama po natin ang ating unang panauhin. No? Kanina pa siya natin kasama actually bago ko mag-umpisa yung ating programa. Ang ating pong unang panauhin ay isang climate scientist mula po sa Regional Climate Systems Laboratory po ng Manila Observatory. Siya po ay may PhD, no, sa climate science mula sa University of New South Wales sa Sydney, Australia, at nakapagtapos po siya sa kolehiyo ng kursong Physics at Computer Engineering sa Ateneo de Manila University. Kaakibat po ng mga komunidad at iba't ibang organisasyon, ang ating pong guest ay bahagi rin po ng maraming inisyatiba na may kinalaman sa paghahanda at pagresponde sa mga apektado ng kalamidad at climate change. Kaya naman, partner, hindi ko na po patatagalin pa. Sabay-sabay po natin i-welcome sa ating programa si Dr. Francia
o Dr. Franz Avila ng Manila Observatory. Magandang hapon, Dr. Franz. Hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Dr. Franz. Nako, maraming salamat po, Dr. Franz, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong araw. Maraming salamat din sa pag-imbita sa amin sa Manila. Opo. Ayan, suki po namin actually ang Manila Observatory, Dr. Franz. Dr. Franz, kasi dati na guest na rin po namin si Father Jet dito Okay. po sa aming programa. Ayan, siguro po bago po ang lahat, no, Dr. Franz, baka maaari po ninyong ikwento po muna sa amin kung ano-ano po ang inyong mga ginagawa sa Manila Observatory. Okay, sige, salamat. Ang Manila Observatory ay hindi masyado kilala, no? Pero I guess kilala na ninyo si Father Jet. Siya yung current director namin sa observatory ngayon. Pero ang Manila Observatory ay matandang institusyon na sa Pilipinas. Ito ay naipundar noong 1865 ng mga misyonerong Jesuita. Ang pinakasikat sigurong kinatawan ng MO ay si Padre Federico Faura dahil ipinangalan sa kanya ang kalye kung saan dating nakatayo ang observatoryo sa Manila. At makikita ngayon ang mga placard ng jeep na may karatulang Faura. Yun. Si Padre Faura isang meteorologist at ang unang direktor ng Manila Observatory. Siya ang unang naglathala ng Typhoon Advisory or babala tungkol sa bagyo noong 1879. So matagal na naming trabaho to. Maaring narinig na ninyo rin ang pangalan ni Padre Jose Coronas kapag pinag-uusapan ang iba't ibang uri ng klima sa Pilipinas. Ang original na Coronas Climate Types ay inilathala ni Padre Jose Coronas noong 1920 base sa mga tala ng Manila Observatory mula 1903 until 1918. So, ang Manila Observatory ay maituturing na ninuno ng kasalukuyang pag-asa dahil ito ay nagsilbing Weather Bureau mula 1884 sa ilalim ng pamahalaang Kastila at mula 1901 sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Tumigil lamang ito bilang Weather Bureau nung nasira ang mga gusali at mga kagamitan sa Maynila noong World War II. So, nagsimula ulit ang observatory noong 1951 sa Baguio City at lumipat lamang sa Loyola Heights, Quezon City kung saan ito nakatirik ngayon noong 1963. Yon. Sa kasalukuyan, ang Manila Observatory ay nagsasaliksik tungkol sa siyensya ng kalikasang nagdudulot ng mga panganib or pre-disaster science. So pinagmamasdan namin at inaaral ang hangin, ang papawirin, panahon at klima, pati na rin ang paggalaw ng lupa at pagbabago ng kalupaan. Gaya ng aming mga ninuno, ginagamit namin ang siyensya upang unawain ang kapaligiran at kasabay nito ay binabahagi namin ang aming natutunan sa publiko lalong-lalo na sa mga higit na nangangailangan. Ayan, maraming salamat no Dr. Franz. April, babanggitin ko lang no na actually bago yung programa natin ngayon ay nakapag-usap na po kami ni Dr. Franz na talagang mahalaga no yung role no ng mga climate scientists tulad ni Dr. Franz no at ng MO sa ating ginagawa. So Dr. Franz no ang gusto din po siguro naming malaman no baka maaring matalakay po natin sa ating mga tagapakinig kung ano nga ba ang El Nino at paano ito nabubuo. Okay. Ang El Nino ay isa sa mga natural na paggalaw ng kalikasan. So gaya ng monsoon o na nagdadala ng hanging amihan at habagat taon-taon, ang El Nino ay paggalaw ng dagat at papawirin na umiinog sa loob ng 2 hanggang 7 taon. So hindi lang siya yearly, pero mga 2 to 7 years siya umuulit-ulit. Ganon. Ang terminolohiyang El Nino ay kalahati lamang ng fenomeno na kung tawagin ay ENSO or El Nino Southern Oscillation. So, EN, LN, tapos SO, Southern Oscillation. Okay? Ang bahagi na tumutukoy sa kalagayan ng init ng dagat ay tinatawag na El Nino. At ang bahagi na tumutukoy sa, ayan pala may picture, tumutukoy sa papawirin o pag-ihip ng hangin ay tinatawag na Southern Oscillation. So, yun yung sa ibabaw, Southern Oscillation, yung sa dagat, El Nino. So lahat ng ito ay nangyayari sa Dagat Pasipiko malapit sa equator.
Kapag mas mainit ang karagatan sa may bandang gitna at silangan ng dagat Pasipiko, kung ikukumpara sa init ng dagat malapit sa kanluran ng dagat Pasipiko or malapit sa Pilipinas, tinatawag itong El Nino. El Nino condition. Kapag mas mainit ang dagat sa may kanluran ng dagat Pasipiko or mas malapit sa Pilipinas, tinatawag itong La Nina condition. Okay, so kagagaling lang natin sa La Nina, di ba? So, ang mga ulap ay nabubuo kung saan mainit ang dagat. Okay, isipin natin na ang pagkakaiba ng dalawang balde o dalawang tasa ng tubig na ang isa ay malamig o maligamgam at habang isa naman ay mainit. Saang balde or tasa ka makakakita ng hamog o steam, yung hangin na umaakyat paitaas bilang vapor or evaporation. Ayan, ako maraming salamat no sa napaka linaw na pag-explain yung ni Dr. Franz, no? Siguro partner, no, dahil medyo mabilis na yung oras natin. Bilang panghuling tanong, naku, sobrang ikli talaga ng oras natin sa radyo. Dr. Franz, baka maaari nyo pong ikwento po sa amin ng mabilis, no, kung ano po yung mga maaari nating asahan, no, sa mga darating na buwan na magiging epekto po nitong El Nino, no, at baka maaari po nating linawin, no, na di porket panahon ng El Nino ay walang thunderstorms, at ano po yung mga maipapayo po ninyo sa ating mga kababayan, no, para maibsan po yung mga epekto nitong El Nino. Dahil nga dahil kapag El Nino yung ulap o yung yung evaporation ay malayo sa Pilipinas, di ba? Ang ulan din na dala nito ay malayo sa Pilipinas. So nandun siya sa may gitnang Pasipiko at wala dito sa Pilipinas. So ang dala nito sa Pilipinas ay kakulangan ng ulan. So magkakaroon ng, instead na malakas yung ulan o matagal ang maraming araw na maulan, ay mas konti yung ulan at mas konti yung araw na may ulan. Ganon. So kapag tumagal ang araw na walang ulan, magkakaroon tayo ng tagtuyot. Pero hindi ibig sabihin na walang ulan. Okay? Tuloy pa rin yung habagat, yung amihan. So pagkahabagat, kung maulan sa inyo, maulan talaga. Kapag may thunderstorm, kapag yung maulan sa hapon, uulan pa rin sa hapon. Pero ang pagkakaiba, yung amount, yung dami ng ulan na babagsak ay posibleng mas konti o mas hindi na araw-araw yung ulan ninyo, di ba? Or yung kapag bumagyo, gaya ngayon, parang malayo yung bagyo, no? Hindi dadalhin yung ulan ng hindi dadali ng bagyo yung ulan na dapat nasa atin. So, ang parang sa noon ay pinakasuma total ay mas konting tubig ang dadating sa atin at nagkakaroon ng tagtuyot. So, yun ang pinaka epekto ng El Nino sa Pilipinas. Yun. Pero may ulan pa rin, may ulan. Kulang lang at mas madalang. May iba pa bang tanong? Ayan. So thank you, no, Dr. Franz. At least na-clarify po natin, no, sa ating mga tagapakinig na hindi ibig sabihin na El Nino ay talagang tagtuyot lang, no, at napapalala niya rin yung iba't iba pang karanasan, no, natin dito sa kalupaan. Ayan, no. So Dr. Franz, muli maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at para mas maintindihan natin, no, kung ano ang El Nino at ang mga hakbang para maprotektahan ng ating kalusugan, kapaligiran at kabuhayan. Ayun po, so magpapatuloy po ang Oxfam Pilipinas, dapat all equal. Diyan lang po kayo. Dapat all equal ng Oxfam.
we mentor them. We wanted them to dream for their future. Ayan, kayo po ay nakikinig pa rin sa Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Bago ko po ipasa sa partner ko, iniimbitahan po natin ang ating mga tagapakinig na mag-send ng inyong mga katanungan at komento sa Veritas Facebook Live comments at hotline. Pwede po kayong mag-send ng text sa 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Oo, nako partner, no? So yan po, no? Aantayin po namin yung inyong mga komento, no? At kung may mga katanungan din po kayo sa aming mga guests ngayong araw. Ayan, partner, patuloy po natin pag-uusapan ang El Nino at sino nga ba ang makaka-apekto nito. Siyempre, yung mga kababayan natin, no? Lalong-lalo na yung mga umaasa sa agrikultura, no? So kaya po ngayong araw na ito makakasama po natin, no? Isa po siyang magsasaka mula po sa Pikit, Special Geographical Area po ng Bangsamoro. So kasama po natin ngayon si Kuya Anwaruddin Aplal. Ayan, magandang hapon po, Kuya Anwar. Ayan, on lang po natin, Kuya, yung ating audio. Ayan. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig sa programang ito. Nako, maraming salamat, no, Kuya Anwar, no, mula pa po sa Mindanao, itong si Kuya Anwar, at nagpapasalamat tayo, no, na tayo po ay nabigyan ng kanyang oras para sa araw na ito. So, Kuya Anwar, isang tanong lang po muna sa akin, no, ano po ang inyong kalagayan dyan ngayon sa Pikit Special Geographic Area po sa Mindanao? As of now, ma'am, sa kasalukuyan po, mainit din talaga. Mainit din po ang panahon ngayon. At medyo minsan din po makulimlim ang panahon. Yun po. Ayan, salamat, no, Kuya Anwar. So gusto din po nating maibahagi, no, sa ating mga tagapakinig kung ano-ano ang inyong karanasan, no, sa tagtuyot noong 2015 hanggang 2016 at ano po ang inyong naobserbahan na mga epekto ng tagtuyot sa kasalukuyan, no, sa inyo, sa inyong pamilya at sa inyo pong kabuhayan. Okay po, salamat po. Unang-una po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig sa programang ito. Ako nga po pala si Anwaruddin Aplal, 40 taong gulang, may asawa at 2 anak. At nakatira po sa Barangay Baguinged, Pikit Cluster 2, Special Geographic Area, BARM. Bilang magsasaka, ang aming kabuhayan ay pagtatanim. Nagtatanim kami pero namamatay lang ang aming pananim dahil sanhi sa matinding init ng panahon. Nagtatanim ulit, nagbabakasakali. Mabubuhay man ang aming pananim, pero hindi na mumunga ng maayos. Laging failure at dagdag gastos. Maalala ko noong 2015, 2016 El Nino, nag-usap kami mag-asawa na lumipat malapit sa Ligawasan, Mars para doon makisaka. Maraming proseso po ang aming ginawa. Kinailangan naming makiusap sa may-ari ng lupa para makapagtanim. Kahit papaano nakapagtanim at nakapag-harvest po. Pero hindi pa talaga agad nakakabawi dahil malaki ang utang namin sa sunod-sunod na failure. Malaki din ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng aming pamilya. Nagkakasakit po ang ilang miyembro ng ating pamilya, gaya ng matinding sakit ng ulo, lagnat, sakit sa katawan. Ang iba ay nagkakadayariya dahil din po sa walang maayos na supply ng tubig inumin. Lalong naging mahirap ang sitwasyon ng ating pamilya dahil apektado na nga ang kabuhayan, nagkakasakit pa. Sa ngayon, nabalitaan ko na magkakaroon na naman ng El Nino kahit medyo bumabaha pa din po sa amin ngayon. Pero ako ay sobrang nangangamba po dahil baka maulit muli ang nangyari sa aking pamilya at baka mas malala pa ang epekto nito sa aming kabuhayan at kalusugan. Bilang magsasaka po, yan lamang po ang aking ma-share sa programang ito
at sa lahat ng tagapakinig, maraming salamat po. Magandang hapon. Nako, salamat Kuya Anwar. Pero huwag ka munang aalis, no? Kasi meron pa po kami ilang mga katanungan, no, para sa iyo, no. Salamat kasi naikwento mo sa amin yung mga pinagdaanan ninyo, no, ng pamilya ninyo. Lalo na noong 2015 nga po, no, at 2016 na El Nino. At ayaw po sana nating maulit ito, no, lalo na may banta po tayo uli ng El Nino. So ang tanong ko po sa inyo, no, Kuya Anwar, ano-ano po yung mga paghahanda, pag-iingat o pagbabago na inyong ginagawa ngayon upang makasabay, no, yung inyong kabuhayan ngayon, no, sa inaasahan po nating El Nino? Yun po, ang bilang isang magsasaka, yun din po ang, kumbaga, curious din po talaga kami kung paano namin malampasan ang mga ganong sitwasyon kasi base po sa experience namin ng nakaraang El Nino, sobrang hirap po ang kumbaga, sobrang hirap po para sa aming magsasaka ang mga ganong pangyayari, mga sakuna. Yung hirap, yung lalo na kami mga mahihirap bilang magsasaka po. Pangunahing apektado po kami kasi kulang po kami talaga sa pang-araw-araw na kabuhayan niyo po. Ayun po, may mga... Oo, nako partner, sorry, may follow-up lang ako, no. Nabanggit niya yung mga yung matinding hirap nga na maaari nilang asahan sa mga darating na araw. So gusto ko lang malaman, Kuya Anwar, ano po yung mga ginagawa ninyo ngayon para hindi po maulit yung nangyari noon? Yun po, naghahanda po kung sakaling darating po ang sinasabing El Nino. Yun po, naghahanda po kaming mga pamilya kung paano namin malapasan kung sakaling magkaroon pa po ng El Nino. Ayan. Sige po, kaya gusto po nating malaman din po ng ating mga tagapakinig na ang itong programa ay makakatulong din doon sa iba pang mga magsasaka sa buong bansa na apektado ng El Nino para talagang makapaghanda at mas maintindihan kung ano nga ba ang El Nino at paano ito nakakaapekto. Ayan, so Kuya Anwar, ano po ang inyong hiling o mga mungkahi sa ating mga otoridad, lalo pa at matindi ang banta ng El Nino sa mga darating na buwan? Yun po, sana po maging vigilante po tayo. Dapat handa po tayo kung sa anumang hamon ng panahon. Yun po, sana lagi pong especially sa mga lahat ng NGOs, mga nakakataas na kinauukulan na sana po mapansin po or makita po kung ano talaga yung tunay na pangyayari sa amin, lalo na po sa mga katulad namin magsasaka. Baka may gusto kayong sabihin pa, Kuya Anwar, no, dahil may kaunting oras pa po tayo. Ano po yung mga partikular na pangangailangan po ninyo, no? Kung kayo po ay mabibigyan na manawagan sa ating gobyerno, kayo po ba ay nangangailangan po ng mga pananim, no? Supply ng tubig? Okay po. Unang-una po, maraming salamat po sa pribilehiyo ganito. Sa lahat po na nakikinig, sa mga, lalo na po sa mga sa national, kailangan po, kung ako ang magsasabi, marami po kaming kailangan bilang magsasaka. Lahat po mula materialis po ng pagsasaka, mga binhi, fertilizers, halos lahat ng equipment or materialis bilang kagamitan sa pagsasaka ay kailangan po namin. Kasi ngayon po, mula nung nakaraang El Nino hanggang ngayon po, apektado talaga po ang aming barangay. Kumbaga, yung mga materialis sa pagsasaka, lalo na kalabaw, mga hayop na kailangan namin bilang mga makatulong sa amin bilang magsasaka, yun po ang kailangan po namin. Sana po matulungan po kami, sana po marinig or makita ng nasa itaas na ang bilang isang magsasaka ay makita talaga nila kung ano po ang aming pangangailangan. Yun lang po, maraming salamat.
Nako, maraming salamat sa iyo, Kuya Anwar. Kayo po naging boses ngayon ng mga magsasaka, na bihira po talagang ma-interview din sa radyo. At sana nga po may mga makarinig po sa ating mga nasa otoridad po, para matustusan o matugunan yung inyong mga pangangailangan ng mga magsasaka, lalong-lalo na po ngayong El Nino. Ayan, maraming salamat. So tayo po ay magpapatuloy matapos ang iilang mga patalastas. Dapat all equal ng Oxfam. Celebrating 54 years of Catholic Broadcasting this Easter season. Truth and Synodality, foundation of our Kapanalig community. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Summer na kapanalig, narito ang ng trapiko. Dapat all equal ng Oxfam. Ayan, magandang hapon po. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Ayan, partner, bago tayo magpatuloy sa ating programa, batiin lang natin yung ilan sa mga nanonood sa atin dito sa ating Facebook Live. Ayan, nanonood po sa atin ngayon si Norberto Capule. Ayan, magandang hapon po, Sir Norberto. Nako, suki natin ito, partner, lagi ko nakikita yung pangalan niya sa Facebook. Pinapanood din po tayo ngayon ni Connie Cristobal Garcia, si John Alcer Soriano, kasama natin ito sa Oxfam, si Angelita Federico, si Esther Magdayo, ayan, hello, at itata, si Virgie Ronolo Niegas, at si Kaligay Reyes. Ayan, magandang hapon po at salamat po sa inyong panonood at pakikinig po dito po sa ating programa. Ayan, so muli maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Ngayon naman, Partner April, ay iniimbitahan natin ang ating huling panauhin sa episode na ito. Siya ang Humanitarian Portfolio Manager ng Oxfam Pilipinas na laging on the go para mapagsilbihan ang mga vulnerableng komunidad. Wala nang iba kundi si Roda Avila. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ate Roda. Yan, magandang hapon sa lahat. At nakakatuwa naman ang marinig yung dalawa nating guest ngayong hapon. At curious ako, pala kaming Avila ni Dr. Fran. Ay, opo. Akala ko nga ay related. Hindi naman. Ayan. Sige po, Ate Roda, kamusta po kayo, Ano ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, sa tuloy-tuloy na pagserbisyo ng humanitarian team sa mga komunidad? Oo, sobrang napapanahon yung talakayan natin ngayon. Doon din sa pinagkakaabalahan ng ating ahensya, as you know, mayroon tayong proyektong tumutulong tayo sa regional government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung Supreme BARM na proyekto kung saan ngayon ay aktibo tayong ipag-ugnayan sa iba't ibang ministry para sa paghahanda bago pa man dumating ang iba't ibang mga kalamidad o iba-iba pang mga pwedeng magdulot ng peligro sa mga komunidad sa BARM. At alam naman natin, gaya ng sinabi ni Dr. Franz,
kapag merong matinding mga tag-init, ay katambal niyan ay matindi rin na mga pag-ulan. O kaya at yung mga secondary na mga hazard na kadugtong nito, pagbaha, landslide at iba pa. So yan naman ang ating pinagkakaabalahan, no? Pakikipag-ugnayan mula sa komunidad, mga pamilya, sa barangay, sa regional government ng BARM at iba pa mga munisipyo dito sa Central Mindanao para makapaghanda bago pa man ang pagdating ng mga disaster. Yan, nako, salamat no Ate Roda at naikwento ninyo yung ating mga ginagawa. No, lalong-lalo na may binabantayan tayong panibagong namumuong sama ng panahon. Ayan, siguro ang susunod kong tanong para sa iyo Ate Roda, no, gusto sana nating mapaintindi no, o ma-explain sa ating mga kababayan kung ano tong tinatawag nating anticipatory action na isang programa po no ng Oxfam Pilipinas. Paano po ito makakatulong no dun sa mga apektado po ng El Nino at iba pa pong mga sakuna? Ayan, oo. Doon pa lamang sa pangalan o sa katawagan, anticipatory action. Bago pa man lang din dumating ang isang napipintong kalamidad, mapabagyo, mapabaha, no? Ay katulad na El Nino din na mayroong forecast tayo na karoon tayo niyan, ay naghahanda na tayo. Yung paghahanda na din ay may kaakibat na paghahanda na tulong o assistance bago dumating ang isang disaster o kaya mga serbisyo na pwedeng gawin sa komunidad pag i-evacuate o paglalagay sa mga truck na malalaki, mga trailer trucks ng kanilang mga crops o kanilang mga paninda at pwedeng ilagak muna dito or mga safe storage para hindi maapektuhan na maaaring baha o kaya ng bagyo. Pwede rin naman sa panahon din ng bagyo o pagbaha, yung tinatawag nating livestock evacuation. So, itabi na natin yung mga alagang hayop para hindi malunod. Yung mga bangka ay hindi para masira, no? So, may mga actions, so mga services, community action na pwedeng gawin. Even before disaster strikes, pwede yung pagtulungan ng komunidad, ng barangay, munisipyo, hanggang sa regional level ngayon, region o ministry level ng ating engagement para mas maraming komunidad ang ating maabot sa paghahanda. Basically, yun yung ating ginagawa. Merong mga pamamaraan para mabawasan yung peligro ng mga lalo na ng mga hazard-prone communities. Alam natin kung saan mga areas yung mas matindi ang pagbaha, mas vulnerable pagdating sa mga pagbagyo at mas mayroong tsansa na maapektuhan pagdating ng El Nino. Yan naman ay dahil sa mga mas maagang forecasting ng ating mga agencies katulad ng NO at ng Pag-asa. So yan, basically ginagawa, tutulong tayo bago pa man magkaroon ng impact ang isang disaster. Mas maigi na makaligtas ng buhay, no? Save lives, at mag-protect ng livelihoods, no? Para hindi masira, mawala, no? At totohanang malugi, katulad ng kwento ng ating magsasaka. Ay, maraming salamat no Ate Roda at tama po yan, talagang matinding paghahanda. No? Ayun, so Ate Roda, gusto po nating malaman din ano ang kaibahan ng anticipatory action sa ibang karaniwang programa na may kinalaman sa disaster risk reduction para maibsan ang epekto ng mga kalamidad. Okay. Kumbaga sa pamilya, magkakamag-anak yan, no? Nasa isang continuum yan sa loob ng disaster risk reduction. Kaya ang kaibahan ng anticipatory action ay doon sa timing, no? Siya ay nasa pagitan nung disaster preparedness, ng paghahanda, at nung mismong disaster impact, nandun siya sa gitna, no? Ang layunin niya ay talagang makatulong sa pagbawas ng peligro to save lives, protect livelihoods, no? At the same time, sabi nga natin din, merong mga iba pang klase ng mga paghahanda, hindi lamang sa livelihood, hindi lamang sa buhay, maging sa protection, no? Ay sinasama natin yan. Pero yun ang kaibahan, no? Mayroon ka ng assistance
Yung assistance can be in the form of cash, can be services, pwede in kind din, no, na nabibigay bago pa man ang isang impact ng isang disaster. Example, sa Cotabato, meron tayo mga barangay na tinutulungan dyan na bago magkaroon ng matinding ang isang pagbaha ay nakapaglabas na tayo ng cash assistance o kaya in-kind assistance, ano? Para yon makatulong para doon sa mga pamilya na hindi makalabas sa kanilang mga tahanan dahil sa taas ng baha, meron silang nabili na ng mga pagkain, no? So meron na silang provision, no, para sa pagkain, hindi sila magugutom. O kaya yung mga pamilya ay lumikas na doon sa lugar nila. Pumunta muna sa mga kamag-anak para sa mas safer na lugar. Pero may dala-dalang mga pagkain, hindi mahihiya na sila ay makikituluyan dahil sila ay may handa ng mga pagkain. Mga example lamang yan, no? Na kaibahan ng anticipatory action. At the same time, gusto natin din na mas madami pa ang pamilya o mas marami pang komunidad na maging handa nito. Katulad ng mga ilan nating naging programa sa Mindanao. Mas malawak, mas madami sana tayo mabot pa through the initiative ng ating pakipag-ugnayan sa BARM government din. Ngayon, sa El Nino, mas malaki yung ating pagkakataon. Dahil, yun nga hindi agad-agad na makikita yung mga, kumbaga, yung mga epekto nito dahan-dahan. So, mas maganda rin na yung mga klase ng mga sinasabi ng ating farmer na guest kanina ay makita na natin yun at paano natin pwedeng tulungan siya para halimbawa kung hindi siya makapagtanim baka mayroong ibang klaseng pananim na resistant doon sa init na pwede niyang gamitin o gawin. Baka naman din may ibang alternatibo na pangkabuhayan na pwede siyang gawin para habang hindi siya makapagtanim, pwede pa rin siyang may income. Pagdating naman sa aspeto ng tubig, meron pa rin mga pwedeng water management activities na pwedeng gamitin together with the community at local government para yung risk sa health at yung kawalan ng tubig ay pwedeng ma-mitigate natin. Mas maaga, mas nakahanda, mas makakatulong sa sagip ng buhay. Salamat, no, Ate Roda. Napakalinaw ng iyong explanation, no, kung ano ang anticipatory action. Meron pa po tayong natitirang mga 2 minuto na bago tayo mag-commercial break. So magpapahabol pa sana ako ng isang katanungan sa iyo, Ate Roda. Oo, nabanggit mo no, na nagbibigay tayo ng cash assistance. No, hindi kadalasan itong nagiging mode of assistance ng ibang grupo. Pero ano yung kagandahan kapag cash yung binibigay natin na sa mga apektadong komunidad, no, ng mga kalamidad bilang paghahanda? Oo. Yung cash assistance kasi yung kumbaga yung freedom, yung kalayaan para mamili kung ano ang kanilang priority, ano yung gaps nila sa panahon na bago dumating ang isang disaster, sila yung pipili, no? Hindi siya uniform. Recognizing din na maaring lahat ay naapektuhan, maaring maapektuhan ng isang pagbaha, ng El Nino o ng bagyo. Pero yung pangangailangan na hindi pare-pareho. Diba? Maaring lahat naapektuhan pero ang needs ay hindi pare-pareho. Kaya ang kapangyarihang mamili kung ano ang mas angkop, no, sa kanilang pangangailangan ay yung cash ay may liberty para gawin yun, no? At tayo naman, bilang tayo namimigay ng cash, hindi lang yun no? May kasamang mga safeguards yan. May kasamang pag-aaral yan, no? At tinutulungan din natin ang ating mga communities para mag-save. Ano yung ibig sabihin ng financial literacy? Ano ibig sabihin ng budgeting? Ano ibig sabihin ng paghahanda bago pa na dumating ang isa pa mga emergency? So, cash ay isa lamang pamamaraan, pero may mga kaduktong yan na mga kumbaga complementary na mga tulong para mas maging epektibo ang cash assistance.
Po, maraming salamat siya Ate Roda. No? At banggitin ko din, no, linalagay natin ito sa pamamagitan ng digital cards natin na hindi na nila kailangan pumila pa dahil papasok na mismo doon sa digital cards yung cash assistance. No? Kaya parang mas may sense of dignity yung ating mga kababayan, no, na tuwing tatamaan nga po, no, bago tumama yung mga kalamidad. Ayan po, ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan kasama po ang Humanitarian Portfolio Manager ng Oxfam Pilipinas na si Ate Roda. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ang Bright Spot Report na ito mula po sa aming kasama na si Arian Gonzalez. Patuloy ang pagpapalawak sa kahalagahan ng pagsusulong ng mahalagang partisipasyon ng mga kababaihan at iba't ibang mga grupo pagdating sa usapin ng kapayapaan at seguridad sa isinagawang Regional Feedbacking Forum sa Bacolod City kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang civil society at women's rights organizations, persons with disabilities, indigenous peoples at youth groups at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa Negros Occidental at Oriental. Layunin ng aktibidad na mas mapaigting ang kaalaman ng mga mamamayan sa National Action Plan on Women, Peace and Security o NAPWPS na mas magpapatibay sa mga programang kanilang ipinapatupad sa komunidad. Ilan sa mahalagang napag-usapan ay ang mga kalagayan ng kababaihan, kapayapaan at seguridad sa kani-kanilang mga probinsya at ang mga inisyatibong makakatugon dito. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na magbigay ng rekomendasyon upang iangat pa ang partisipasyon ng kababaihan sa usaping kapayapaan. Dumalo rin sa aktibidad ang ilang mga pinuno ng lokal na pamahalaan mula sa Negros Occidental bilang tanda ng pagsuporta sa advokasya at sa implementasyon ng NAPWPS sa kani-kanilang mga probinsya. Ang aktibidad na ito ay isinagawa ng We Act 1325 katuwang ang GZO Peace Institute at Oxfam Pilipinas na sinusuportahan ng Australian government. Bukod sa Negros, magsasagawa rin ng parehong dialogo ang mga civil society organizations at LGU mula sa Mimaropa, Mindanao at BARM. Para sa Patas na Bukas, ako si Arian Gonzalez. Dapat First of all, this community is off-grid. It needs electricity. It needs power like any other civilized community. But since nga it's off-grid, the best thing is to get energy in the most sustainable way, which is solar. Napili namin ang Isla Verde kasi napaka-espesyal talaga niya. And it's really so fascinating and amazing to hear about the qualities of the area, lalo na pag pinag-usapan yung biodiversity. At the same time, meeting the communities that live on the island itself. But then once again, you know, pag pinag-usapan na naman natin ang climate justice, ang just energy transition, minsan nakakalungkot din isipin na yun na nga, considered dito na center of the center for marine biodiversity in the world. And yet, marami pa rin silang basic needs that we wish they could also have. And one of them actually is a sustainable source of energy. So makikita natin na sa island, meron na rin ilang mga solar panels na nakabit. Pero syempre, it's still not something na nasa-service lahat ng tao at lahat ng lugar ng island itself. So today was actually extra special kasi ang nabigay natin sa kanila, mga solar lamps na gawa sa recycled plastic bottles. Pero bukod pa doon, yung kanilang mga teachers, yung mga parents will also be teaching the kids how to put together the lamps itself. Nakakatuwa isipin na pati yun, kumbaga magigain na rin nila yung life skill na yun. And at the same time, really learning about renewable energy, kung paano ito nakakatulong sa communities. At the same time, kung paano din ito makakatulong sa pag-iwas or sa paglala ng climate change sa buong mundo. Kasi alam naman natin na sa Pilipinas, tayo na yung pinaka-kino-consider na most at risk when it comes to climate change across the world. So it's also our duty as citizens to work together na magtulong-tulong para sa isang just energy transition.
Importante po yung solar light kit na binigay po ng Oxfam at ng Cora. Malaking tulong po yun sa mga batang mag-aaral ng parang kuweba dahil hindi po lahat dito ay mayroong solar power. Masusuplayan na sila ngayon ng solar, ng ilaw. Makakatulong din po yung solar power sa school ko kapag po nag-aaral po ako tapos wala po sigurong ilaw sa bahay. Sama-sama sa Isla Verde para sa Just Energy Transition! Equal ng Oxfam. Si Rhoda Avila, ang Humanitarian Portfolio Manager ng Oxfam Pilipinas. Bago natin ituloy ang ating panayam, batiin ko lang uli ang ating mga tagapakinig at mga nanonood. Si Norberto Capule, Connie Garcia, Angelita Federico, Virgin Niegas, Kaligay Reyes, at sina Shajansha Labuan mula sa Cotabato City at si Alamis Cara. Muli, maraming salamat at kayo po ay nandyan na nakikinig. Ayan, ako, salamat partner. Yung iba dyan, ako, mga kasama natin sa Oxfam. Kaya thank you po sa inyong suporta po dito po sa ating programa. Ayan, so kasama pa rin po natin si Ate Roda. Nako, Ate Roda, ngayon po ipagpapatuloy po natin yung ating napakagandang usapan ngayong araw na ito. At ang una po naming tanong sa ating pagbabalik bakit po ba mahalaga ang suporta ng gobyerno, lalo na ng local government unit sa pagpapatupad po nitong anticipatory action? Naku, napakahalaga at napakalaki ng kanilang papel, sila rin ang may mandate na bilang pangunahing frontliner sa pagsagip ng buhay. Isa yan sa kanilang mandato. At sa ating karanasan, doon sa ating mga unang pilot na mga action pagdating sa anticipatory action, mas kaunti lang ang ating kayang maabot. Mas maraming pwedeng abutin ng pamahalaan kung gusto natin scale up, scale deep, diba? At ang pamahalaan ang mayroong papel mo. So, kaya din ngayon, batay sa ating karanasan, napakahalaga ng institutionalization ng mismong strategiya at actions ng anticipatory action. Dapat mapasama yan mismo sa sistema ng pamahalaan para ang pamahalaan na meron na siyang kakayahan para sa rigorous forecasting, sa pakikipag-ugnayan syempre sa mga ahensya, yung mga early warning agencies na source ng ating forecasting para makapagdesisyon ang ating pamahalaan kung mag-trigger o mag-activate ba ng anticipatory action bago ang isang episode o disaster episode. Anong klase ng anticipatory assistance? Cash ba yan? In-kind ba yan? O mga services? O kombinasyon ng mga assistance na ito, At syempre, ano pang mga pangangailangan na kakayanan ang kailangan para mas maging matagumpay ang pagkakaroon ng anticipatory action, pagsagip ng buhay, pag-protect ng livelihoods. Kaya yan din ang ating gampanin ngayon. Tulungan ng pamahalaan dahil sila ang may kakayanan para mas maraming masakop na pamilya, mas malawak na programa para sa anticipatory action. Iba't ibang pamamaraan, may mga capacity building work tayong ginagawa. Kanina ay nagbahagi ang ating kasama, ang Manila Observatory. Sila ay bahagi rin ng ating Supreme BARM na project at sila naman ang umaalalay sa mga BARM ministries para makatulong pagdating sa mga forecasting information na makakatulong sa decision making whether to support or activate anticipatory assistance. Sulong ang BARM ministries na pagdating sa anticipatory programming. Meron na silang mga nilaan na mga pondo, meron na silang mga concrete programs. Mahalaga lang na
yung ilan sa mga pangangailangan nila pagdating sa forecasting information, mapasok yan mismo sa sistema, ang ating ngayong tinutulungan sa kanila. Pero sa totoo lang, ang BARM government ay mayroon ng level ng kakayanan para gawin. Kaya ito ay isang very good opportunity para sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ayan, salamat no Ate Roda. So talagang ang anticipatory action no at ang pagresponde sa mga kalamidad ay talagang collective action. So Ate Roda no, kamakailan ay nagkaroon tayo ng El Nino Forum sa Cotabato City. Ano ang isa sa magandang rekomendasyon na nakuha po natin upang mapaghandaan ng epekto nitong El Nino? Oo. Actually, dahil gaya ng sinabi ko, may level of certain preparedness na din ang BARM, proactive ang ating mga BARM ministries, ang ating mga leaders. Kaya noong ating forum, ay binilita nila sa atin na ang kanilang PIDRA team ay pupunta na sa Basilan para sa pre-disaster risk assessment na gagawin. Bakit Basilan? Isa ito sa mga na-identify batay sa bulletin ng Pag-asa at sharing din ng Manila Observatory noong forum na ito yung ilan sa mga probinsya na tinatayang maapektuhan, malaking maapektuhan. Kaya ito rin naman ang inuna at prioritize na puntahan. Pero hindi ibig sabihin yan doon lamang sila magko-concentrate, pero pupunta rin sila sa iba pang mga lugar sa BARM. Yung ikalawa ay yung pangangailangan na mas maintindihan pa na mas maraming local government, provincial government, yung padating na El Nino, ano ang ibig sabihin nito at ano ang ibig sabihin nito sa kabuhayan, sa buhay ng mga mamamayan sa BARM. Kaya din, mahalagang hakbang na sinabi natin sa ating mga partners sa ministry na tayo ay tutulong para sa pag-convene at pag-cascade ng information ng El Nino at mas marami pa mga provincial DRMO officers at ang kanilang mga staff ang makaalam nito, para din mas maraming mga probinsya ang makapaghanda na at makapagplano. Sa ating sa ating side, sa mga komunidad kung saan tayo ay kumikilos, syempre tayo ay magsasagawa ng mga community-based awareness raising at magbubuo ng mga materials, popular materials para mas madaling maintindihan ng mga pamilya ang magiging epekto ng El Nino, hanggang ano ang extent nito at ano ang mga pwedeng gawin ng mga mamamayan. At pangatlo, isa din sa nasabi na isa sa programa kasama ng Supreme BARM Project ay yung pagtulong talaga sa ministries para makapag-develop o ma-strengthen pa yung kanilang mga triggers para sa mga hazard. At isa nga itong El Nino, yung para sa drought, ay isang entry point ng ating proyekto para alalayan, tulungan ang ating BARM ministry para sa pagbubuo ng mga triggers and threshold para sa decision making nila kailan sila pwedeng maglabas na ng assistance based on their program. So yun naman yung ating mga konkreto na mga bunga ng ating El Nino Forum. Nako, napakabilis talaga ng oras at napaka-yabong nung ating naging usapan ngayon, Ate Roda. Bilang panghuli na lang po siguro naming katanungan sa inyo, baka maaari po kayong magbigay ng inyong huling mensahe po sa ating mga tagapakinig, gayon din po sa ating mga leader na nanonood, lalong-lalo na po ngayong panahon na naman po ng El Nino. Ayan, oo, sa totoo lang, ang paghahanda ay mahalaga. Isang panawagan natin sa pamahalaan at nakita rin naman natin yung kanilang malaking interest at kanilang commitment para sa pagkakaroon ng anticipatory actions maging doon sa sistema ng pamahalaan. Isang kasalukuyang gawain na pinagtutulungan ng iba't ibang ahensya ay yung pagkakaroon ng isang batas para sa declaration ng imminent disaster. Ibig sabihin, huwag na natin hintayin na mag-declare ng state of calamity.
kung nakikita natin na mayroong matinding pinsala na pwedeng dumating at makaapekto sa komunidad, ito ay isang pwedeng pamamaraan sa loob ng batas na pwedeng gamitin ang anticipatory assistance, mapa-cash, mapa-in-kind o services para sa mga posibleng matamaan ng hassle na yan. Kasalukuyan yan na isang proposal pa lamang, pero yan pupunyagian ng pamahalaan at iba-ibang mga sektor kasama na ang Oxfam at ang mga consortium members ng Supreme Bar para ito ay magkaroon talaga ng isang batas. Aside from that ay ang mga mamayan napakahalaga ng paghahanda mula sa pamilya hanggang sa pamahalaan. Pero syempre, minsan kailangan ng pamilya ng tulong para ma-operationalize yung kanilang gusto. Doon naman pumapasok ang pamahalaan at ang mga ahensya tulad ng Oxfam Pilipinas para humalibig sa mga pamilya ito. Yan lang at maraming salamat, April. Maraming salamat, Ate Roda, at maraming salamat sa ating mga bisita ngayong araw. Sa mga tagapakinig, sa aking partner, April, dito na po nagtatapos ang ating programa. Abangan po ninyo kami sa susunod na buwan ng Hunyo para sa episode 23 sa parehong oras. Partner April, magpapaalam na rin ako na ito ang aking huling episode kasama ang Radyo Veritas at ikaw. Pero syempre hindi ito yung huli na tulong-tulong natin para sa mas patas na bukas. Nako, bago ko magpaalam sa iyo, Pats, salamat po uli dun sa ating mga naging guest kanina, si Dr. Franz, si Kuya Anwar at gayon din po kay Ate Roda. At syempre sa iyo, Pats, maraming salamat sa puso na binigay mo dito sa ating programa. Sa nakaraang ilang buwan ba ito? 2 o 3 buwan? 3 buwan. Ayan. Sige po, muli salamat, partner. At ito po muli ang Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Ako po si April Abelio Bulanadi. At ako naman po si Pats Oliva na nagpapaalala ngayong panahon na naman ng El Nino, dapat tayong maging handa sa mga epekto nito sa tao at sa ating kapaligiran. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam. Hanggang sa muli, tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Sumainyo ang katotohanan.